Ilang mga senator judge ang gumisa doon sa hostile witness na si Ortonio at ilan din po sa kanila ang mistulang nainis at nairita doon sa kanyang mga kasagutan. May live report dyan si Bombo Jello Aganan. Genesis, tila nagisa nga rin sa pagtatanong ng ilang senator judge ang pangalawang hostile witness na si Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa ika-19 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagtatanong ni Senator Judge Francis Kiko Panghilinan, agad na kwestiyon nito ang testigo kung pangkaraniwan ba ang pagbabayad sa mga informant ng gamot na nagkakahalaga ng halos 122 million peso sa loob ng 9 na buwan ng mga confidential na operasyon ng Office of the Vice President. Kasunod nito, kwestiyon din ni Panghilinan ang naging proseso ng OVP sa pagsagot sa Audit Observation Memorandum o AOM na inilabas ng Commission on Audit kaugnay sa pagbili ng mga naturang gamot. Bakit aniya hindi binuksan ni Ortonio ang sealed documents ng mga acknowledgement receipts upang masuri ang mga ito at makasagot ng maayos sa naturang AOM? Tugon ni Ortonio, nakasaad sa Joint Circular Memorandum ng COA na may mga nakatalagang tao lamang para buksan ito. Ngunit hindi na kontento rito si Panghilinan at iginiit na maaari naman umanong humingi ng clearance si Ortonio para mabuksan ito. Ngunit mas pinili aniya ng opisyal na hindi ito gawin. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag o ang pagtatanong ni Senator Judge Francis Kiko Panghilinan kay Lemuel Ortonio. Sabi nyo, nung natanggap nyo yung AOM, you went point by point sa mga issues, tama? Yes, sir. Ang tanong, bakit di nyo binuksan yung sealed envelope dun sa ARs? Kasi andun lahat ng mga acknowledgement receipt. Bawal ba? Sir, I did not open, sir, because at the time, sir, the AOM indicated that we are requested to submit the documentary evidence of payments. And that is the acknowledgement receipts. That is Acknowledgement what you are being receipts. required to submit. to submit, sir. So Yes, should sir. you not have gone through the acknowledgement receipts to check because you're being asked to submit the documentary evidence of payment and to check if the ARs are actually documentary evidence acceptable? Sir, yun na po yung nabigay sa akin ng special disbursing officer, sir. So, No, okay. The question is, why didn't you open the envelope? the JC, sir, indicates, sir, that there are only certain individuals who have access You could to get clearance. Could you? Sir, Of that's course. what... Of course you can. I did not ask anymore, sir, because I parang respectfully in-acknowledge ko na kung ano yung nakalagay sa JC, sir. Sinusugan ito ni Senator Judge Raffy Tulfo na mga katanungan kung bakit hindi man lang kwestiyon ni Ortonio si Colonel Raymond Lachica sa mga dokumentong isinumite nito kaugnay ng milyong-milyong pinambayad sa mga informant para pambili ng umano'y mga medicine supplies. Tugon ng testigo, hindi na niya kwestiyon pa si Lachica dahil tiwala naman umano siya na ginawa nito ng maayos ang kanyang trabaho. Dahil rito, binigyan diin ni Tulfo na hindi makabuluhan ang mga sagot ni Ortonio at tinawag niya itong quote-unquote Mumbo Genesis nagtatanga-tangahan. Tumugon naman rito ang testigo at iginiit na ginawa lamang umano niya ang dapat niyang gawin o dapat niyang gampanan na trabaho ng mga panahong iyon. Kung kaya't sinabi niya na na-offend aniya siya sa mga pahayag ng Senador Hukom. Narito pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pagtatanong ni Senator Judge Raffy Tulfo kay Lemuel Ortonio. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalinong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir,
At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing, sir. So you're talking about limitation. Ikaw ang deputy COS and then malapit ka kay VP Sara and then pirma mo ang nakasaad doon sa AOM. So karapatan mo po magtanong. Okay? Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilito na parang nilulustay ang pera dito eh. Samantala, Bombo Genesis, tinawag naman ni Senator Panfilo Ping Lacson na stupid ang naging trabaho ng Office of the Vice President matapos ibunyag ng Senator Judge na halos magkapareho lang ang regular at confidential programs ng ahensya para sa taong 2022 at 2023. Maging ang mga espesipikong aktibidad aniya ay hindi man lang binago sa Physical and Financial Plan na isinumite ng OVP sa Department of Budget and Management. Narito at pakinggan naman natin ang mga naging pahayag ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson. Sabi ko kanina, kayo naman ay mukhang matalinong tao at matalinong witness. Ano pong analysis nyo dyan? On the Very simply, paano nyong i-analyze yung ganitong klaseng mga descriptions? these are the activities that will be done, sir. I know. Pero Yes, kung sir. i-analyze nyo, ano ibig sabihin nito? Hindi ba ito insulto sa common sense? Hindi man lang nyo binago ng konti, at least si Colonel Lachica siguro ito. No? Unang-una, regular program, sana man lang, pagdating sa PFP, binago nyo yung nomenclature. Tapos, under the physical target, yung column, sana man lang, binago nyo yung activities. Copy-paste eh. Again, ulitin ko, tingin ko sa inyo, matalinong tao, matalinong witness, anong tingin nyo rito? Kung i-describe nyo in one word, Sir, I cannot o ako na mag-describe, I think it's stupid. Sana man lang, binago-bago niya ng konti. Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!